magandang umaga po muli sa inyong mga kapatid at isa na namang mapagpalang umaga sa pagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon. At ngayon po umaga ang ating scripture na pagbubulay-bulayan ay manggagaling sa Genesis chapter 25 at babasahin po sa inyo sa verse 29 hanggang verse 34. At ito po ang pagkakasabi sa verse 29. And Jacob sowed pottage, and Esau came from the field, and he was faint. And Esau said to Jacob, Feed me, I pray thee, with the same red pottage, for I am faint. Therefore was his name called Edom. And Jacob said, Sell me this birthright, this day thy birthright. And Esau said, Behold, I am at the point to die, and what profit shall this birthright to me? And Jacob said, Swear to me this day. And he swore unto him, and he sold his birthright unto Jacob. And Jacob gave Esau bread and pottage of lentils, and he did eat and drink, and rose up and went his way. Thus Esau despised his birthright. Ang topic po natin ngayon sa ating maiksing devotion ay pinamagatan ko na good decision. Alam po natin na sa ating mga nakapapakinggan pa sa ating mga magulang na may sinasabang kasabihan na aani ka kung ano ang iyong itinanim. At alam niyo po ba na itong katagang ito ay isang biblical principle at matatagpuan po sa Job chapter 4 verse 8 and Proverbs chapter 11 verse 18 ang mga application nito o mga bagay na pagpapaliwanag nito. At sa passage po natin ngayong umaga, itong si Esau ay natuto siya ng katotohanan the hard way. Siya ay gutom na gutom galing sa pangangaso and nag-request sa kanyang kapatid na kakambal ng isang kasi nagluluto si Jacob, humingi siya ng nilagang lentils or niluto niyang lentils. At si Jacob naman sa pagkakataon na yon ay sinamantalang oportunidad at nag-agree kay Esau na okay, bibigyan kita sa isang kondisyon, ibebenta mo sa akin ang iyong birthright. Kasi po sa Old Testament mga kapatid, ang firstborn ay nag-i-enjoy po siya ng privilege, special privilege sa pamilya na kasama dito ang authority over the siblings at double share ng inheritance. And nagiging siyang spiritual leader ng kanilang pamilya. At itong si Esau naman ay sa kanyang ginawang desisyon ay pinakita niya na mas mahalaga sa kanya ang pagkain kaysa sa birthright. At later on, nagsisi siya, nalungkot siya, na ma-realize niya na nawala sa kanya ang kanyang birthright. Pero at that point na na-realize niya, it's too late. Huli na po ang lahat, hindi na maibabalik pa ang kanyang birthright. Katulad po ni Esau, mga kapatid, lahat tayo ay humaharap sa mga critical choices, mga challenging situation, mga kapatid, na kailangan natin magdesisyon. Although ang Panginoon ay pinapatawad tayo sa ating mga kamalian, sa mga wrong decision natin, pero mga kapatid, ang konsekwensya po ng ating mga desisyon na ginawa ay nananatili. Hindi po ito nawawala. So, kailangan po nating matuto na magdesisyon wisely. Pumili ng mga bagay na may kaayusan, na kumbaga naaayon sa kalooban ng Panginoon. At kailangan po natin matuto sa experience ni Esau. Sa istoryang ito, mga kapatid, unang-una ay i-determine natin ang ating best options. Ay manatili po tayo, mag-antay tayo hanggang tayo ay physically, emotionally, and spiritually stable. Yung desisyon na wag padalos-dalos. Sabi nga sa ibang kasabihan, pag-isipan mo na makailang beses bago ka magdesisyon.
At pangalawa na mahalaga pong bagay na gagawin natin ay i-delay natin ang ating gratification, mga kapatid. Though ang ating human desire ay overwhelming na nagsasabi, gawin mo na, magdesisyon ka na, mag-antay ka po, mga kapatid, at manalangin, mag-antay ka sa timing na ibibigay sa iyo ng Panginoon. At makikita mo ay you will have a good decision. Now, dito po mga kapatid, pag-isipan natin yung mga longing natin sa buhay na gusto natin maabot. Pero ang mahalaga, manalangin tayo at maging tayong patience para nang sa ganon ay magkaroon tayo ng godly decisions at kalooban ng Panginoon sa mga critical na moments o sa mga challenging situation, mga kapatid. Yun po ang mensahe ng passage natin ngayon sa experience ni Esau at ni Jacob. Maraming salamat po at pagpalain tayo ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. Dakilang Ama na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po Panginoon sa iyong dakilang biyaya sa isa na namang umaga ng pagbubulay-bulay ng iyong salita. At dalayan ko po Panginoon ay nawa natuto po kami sa experience ni Esau na huwag kaming padalos-dalos sa pagdedesisyon, Panginoon. At higit lalo, dalayan ko Panginoon, turuan niyo po ang bawat isa na bago anumang desisyon ay ipanalangin po namin, Panginoon, humingi kami ng gabay sa iyo upang hindi kami mahulog sa mga maling decisions na kalimitan namin nagagawa, Panginoon. Maraming salamat po at lahat ng ito aking samantalangin sa matamis na pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Maraming salamat po at pagpalain nawa tayo ng Panginoon sa araw na ito at sa mga darating pang araw. God bless us all.